Ang programang ito ay may mga temang hindi angkop para sa mga trolls, haters at bashers. Patnubay ng may utak, kailangan. Diba? Mga botante sa Pilipinas parang si Miss Chris Aquino. Hindi marunong pumili. Pasalamat na lang tayo hindi na active si Joey Marquez sa politika. Metong-metong! Ang Pepe ko, ang Pepe ko, ang Pepe ko, ang Pepe ko, si Pepe Pacheco. Isa pa. Kulang. Yung mga tatay, yung tatay at nanay ni Basti, sana nakapaskil yung mga pagmumukha nila. Sa Lifestyle Asia, di ba? Samantalang yung nanay at tatay mo, sana nakabalandra yung mga pagmumukha nila. Sa vlog ni Ogie Diaz. Di ba? Kung ako si Claudia, sasabihan ko yung magulang ko, pareho sila. Bigyan nyo naman ako ng konting kahihiyan. Welcome to another episode of Tara Kape. Oy, Mayo na. Huwag kakalimutan ang Mother's Day, which will fall on May 11. Tapos, the next day, May 12, Philippine election. Hindi ko na kayo papayuhan ng vote wisely. Hindi naman kayo nakikinig at hindi kayo marunong sumunod. Kailan ba ang campaign ban? Pwede pa ba mangampanya ngayon? Panahon ngayon? Pwede pa, no? So, mag-public service muna tayo. Pasok, Ipe, at ang iyong mga backup dancers, Kaloy and Hari. Hey! 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 Miss Manipektibo, Kuya Ipe, Miss Manipektibo, Philip Salvador, Mr. Effectivo, ayaw natin sa Senado, Philip Salvador, ating senador, Senador Ipe, Mr. Effectivo. Hindi ko alam anong nakain ni Miss Chris Aquino. Pinatulan niya ito. Kuya Ipe, anong masasabi mo sa mga bashers na nagsasabi na hindi mo nga tinulungan magpalaki, no? Si Chris ng anak ninyo, tapos ngayon gusto mo pa tulungan ang bayan. Well, simple lang. Mamatay kayong lahat. Salamat po. Mamatay kayong lahat. Puro sayawan ang kampanya, di ba? Ng mga kandidato. Pati si James Yap, eh. James Yap, oh si James Yap, kasaluhan muling iboto para konsehal. Lumili yan. Oh my Chris talaga, di ba? Mga botante sa Pilipinas parang si Miss Chris Aquino. Hindi marunong pumili. Pasalamat na lang tayo hindi na active si Joey Marquez sa politika. Di ba? Philip Salvador, Joey Marquez. James Yap. Pero in fairness sa mga kandidato ngayong taong ito, bukod sa puro saya, wala namang mga bastos na jingle, no?
yung cookie sa kape. Nasobrahan si Miss Mocha Uson. Saka aaral. Ilabas mo ba naman lahat ng law books at sabay mong basahin? Metong! Ika nga ng mga Kapampangan, di ba? You speak Kapampangan. May karinderya doon sa Abad Santos dati. Kapampangan yung may-ari. Si Aling Denang. Pag sabay-sabay umu-order, sasabihin niya, Metong! Well, the good news is, ang baba na ng kalidad ng eleksyon sa Pilipinas. Ibig sabihin, wala nang ibababa. We hit rock bottom. No, yung jingle ni Mocha, sagad na yan. Sagad na yung jingle ni Cookie ni Mocha. Wala nang mas babas. Pepe ko'y anong bango, tunay na malinis to. Pepe na hatang magservisyo para sa tao. Ang Pepe ko, ang Pepe ko, ang Pepe mo, ang Pepe mo, si Pepe Pacheco. Pepe Pacheco! Utang ina nyo. Ayusin ninyo. So much for politics, na? Lipat tayo sa showbiz kasi mas masaya yung usapan, di ba? Napansin nyo yung level of joy natin dito sa vlog pag showbiz, ha? Happy tayo. Pasadahan natin ulit si Sir Jojo Mendres. The Barreto family. Touch din natin yung topic na yan. Kukumpara natin si Dennis Padilla at Mrs. Angelica Yulo. Yung mga tinatawag ninyong mga toxic na parents. No. Pero I will ask the question, bakit si Dennis toxic pero si Mrs. Yulo hindi? Discuss natin yan in detail. At bakit dapat mainis tayo kay Dennis pero hindi kay Mrs. Angelica Yulo? At yung mga celebrities, no? Siyempre, Hollywood din. Yeah. Global tayo eh. Yung mga celebrities na kamakailan na nag-space flight sa pangunguna ni Katy Perry, bakit ang daming naiinis sa kanila? So, usapang love triangle. Sir Jojo Mendres, dinimanda si Mark Heras. Grave threat yung kaso. Pinagbabantaan siya. Basahin natin ang balita ng ABS-CBN mismo. According to Mendres, prior to the event, he met Heras in a hotel room where the latter threatened to burn down his house for no apparent reason. But Mendres believes this is because of his closeness with Castillo, which may have caused Heras to feel bad. Since that night, Mendres said he can't sleep well because of the threat from Heras. And he also cannot attend events and a concert where he was invited as a guest. Sa huli palagi. Ang mga eksena, ha? Take note, ha? May mga yakapan at iyakan. May mga surprise appearances. Ikaw nga naman ang bantaan na susunugin ang bahay mo, di ba? Matatakot ka talaga. Iiyak ka talaga, lalo na kung sinurpresa ka ng iyong BFF sa iyong event. At talagang kitang-kita, ha, yung napanood niyo, kitang-kita kay Sir Jojo, no? Sa mukha niya, yung kaba. Kabaklaan.
At ang mga balita, Hollywood level. May mga sightings, mga paparazzi, no, na ang nai-involve, nabibidyohan sila, no, pag nagdi-dinner sa labas, oh, di ba? Ay, si Sir Jojo yan, ibibidyo ko, tapos sikat yan eh. O kaya nagmomol, ay, pababa sa escalator, si Sir Jojo yun na. Video natin. Ipopost ko to para mag-viral. Isa pa. Kulang. At mukhang totoo yung mga usap-usapan, ano, no? Ang usap-usapan, pinaglihi daw si Sir Jojo sa Kalan. Kalandian. hindi ako nagsulat itong mga joke na ito. Nabasa ko rin lang yan sa mga comments. O, di ba pag may news sa Facebook, punta ka sa comment section kasi lahat ng kalokohan nandun. Kalandian. Ang masasabi ko lang, grabe, sa press release, si Sir Jojo Mendres, ano? Yung machinery niya, talagang well-oiled machine. No? Itong love triangle na ito, dinaig pa yung Andrea, Daniel, and Catherine love triangle. Di ba? Doon sa triangle na yun, wala talaga nagsalita eh. Di ba? Kahit si Blight eh, no? Talagang kinukuyog siya. No need to explain. No? Mga chismoso lang kayo. Mag-usap-usap kayo dyan nila, Ogie Diaz. Wapa chaos. Kaya I admire Blight eh. At wala ding mga lumabas na ebidensya. Puro chismis lang laban kay Daniel at Blight. Walang video yan na nag-escalator sila o kumakain sa labas. Dinaig din ni Sir Jojo yung cut din, hindi ba? Na-chismis ang cut din, pero wala kang mga ganyan na sightings na nakuhanan silang nagde-date ng mga netizens, di ba? At kinalat at nag-viral. Umabot dito sa Texas. Pinick up ni attorney o pinag-uusapan natin ngayon. Ano ba itong vlog na ito? Okay. Natutulala ako sa topic natin eh. Pero baka naman totoo yung lahat. Ano? Let's give them the benefit of the doubt. We wish all the parties involved well, si Mark Herrera, si Rainer Castillo, si Sir Jojo Mendres, at kung sino pang masasama dyan. Paniwalaan natin sila. Kung wala naman tayo ebidensya to the contrary. No? Mahirap. Mahirap maging Buddhist. Dapat iwasan mo na mag-isip ng masama sa kapwa. Iwasan ng mali siya. Kahit harap-harapan kang niloloko. O kumakain sila, video ko nga. Okay, so Dennis versus Marjorie Barreto tayo. Ang talo, alam nyo kung sino? Di ba? Sabihin, sino ba nanalo dyan? Sino ang tama? Si Marjorie o si si Dennis Padilla? Ang talo, mga anak nila. Pag nagsiraan, nagsagutan, nagbastusan sa publiko ang mga magulang, ang napapahiya ay ang mga anak. Kung hindi kayo makarelate dyan sa statement kong yan, imagine ninyo, nung high school kayo, nandyan lahat yung mga kaklase ninyo, yung mga teacher, tapos yung nanay at tatay nyo nandyan kasi pinatawag sa office. At nanonood lahat at silang dalawa ay nagsasagutan. Sinong napapahiya? Ikaw na anak. I mean, kung ikaw si Miss Claudia Barreto, Mrs. na siya, di ba? Lorenzo ba? Yung naging apelido niya. Claudia Barreto Lorenzo na siya. Yung parents-in-law mo, yung mga tatay, yung tatay at nanay ni Basti, saan nakapaskil yung mga pagmumukha nila? Sa Lifestyle Asia, di ba?
Samantalang yung nanay at tatay mo, saan nakabalandra yung mga pagbumuka nila? Sa vlog ni Ogie Diaz. Di ba? Kung ako si Claudia, sasabihan ko yung magulang ko, pareho sila. Bigyan nyo naman ako ng konting kahihiyan. Nakakahiya na nga si tatay na nagkakalat, dumagdag pa si nanay. Dito sa away nila, I used to have higher respect for Marjorie than Dennis Padilla. Kasi kahit anong paninira ni Dennis Padilla noon, tahimik lang si Marjorie. Mag-vlog lang siya, magluluto lang siya dun sa Instagram niya. Kasi alam naman niyang hindi totoo ang mga pinagsasabi ni Dennis Padilla. And more importantly, alam naman ng mga anak niya ang totoo. Kasi yun lang ang importante kayong mga magulang. Kakausapin ko kayo. Aanuhin ninyo ang simpatya ng 5, 10 milyon o 20 milyon at mga chismoso. Kung yung 5 anak mo naman walang simpatya sa'yo, hindi naniniwala sa'yo. Ako kahit 3 tao na lang sa mundo ang naniniwala sa akin. Basta yung 3 tao na yon, yung 2 anak ko, panganay at bunso at misis ko, I'll continue living. I'll survive. I will be okay. Kahit 10 milyon na chismoso ang hindi naniniwala sa akin. For a long time, Marjorie didn't care what chismosos would think of her. Bahala kayo dyan. Ako, according to Marjorie, di ba? Basta ang mga anak ko naniniwala sa akin, masaya kami, buo kami, yun lang ang mahalaga. Basta masaya kami sa bahay. Magpo-post sa Instagram, magkakasama sila, nagtatawanan, naglalakad. Yun lang ang mahalaga. and that should be the case kahit kaninong pamilya. Tapos ito, bigla na siyang nagsalita, di ba? Biglang nagpa-interview. What changed? Yun yung tanong. Bakit biglang sumali na sa kachipan na magpa-interview si Marjorie doon sa chismis reporter na si Ogie Diaz? You know why? Para ba ito sa mga anak niya? Para ipagtanggol? Kasi ang question saan? Kanino mo sila ipagtatanggol? Sa mga chismoso? Is there anything to gain kung pagtatanggol mo ang sarili at pamilya mo sa mga chismoso? Di ba? Ano naman kung naniwala yung mga chismoso sa'yo? Tama ka. That is a waste of energy. Huwag kayo mag-spend ng time. Makipag-away, makipagtalo, mag-explain sa mga chismoso. Yung makumbinsi mo yung mga chismoso na ikaw yung tama. Kasi maniniwala sa yung mga chismoso. Tapos what? Anong napala mo? Alam niyo bakit kinailangan magsalita ni Marjorie? Bakit naging importante magpaliwanag ngayon sa mga chismoso sa pangunguna ni Ogie Diaz pero hindi noon? Anong pagkakaiba ng noon na tahimik siya sa kasalukuyan na nagsalita na siya? Kasi ngayong 2025, yung mga chismoso, hindi lang chismoso. Botante din sila. At tumatakbo si Marjorie sa Caloocan. Did Marjorie do this for her children? No. Because if you ask me as a parent, she broke her silence for her own benefit and not for her kids. Naghalo yung interest niyang politikal bilang kandidato at interest ng mga anak niya. At nanalo yung kandidatura niya. Because the best way to protect your children is to keep their privacy, and not to talk about them in public. Keeping family matters private. Huwag na palakihin pa ang drama. Huwag i-justify. Diba? Tama? Don't dignify something by responding. May mga klase na tao, klase, hindi klase but klase, yung class ng mga tao, na never nagre-respond sa kahit anong mga chismis, di ba? Catherine Bernardo, Liza Soberano,
Andrea Brillantes. Hindi pumapatol sa chismis kahit anong tira ni Christy Fermin o ni Ogie Diaz and company, di ba? Dignified eh. They look down on chismosos. Excuse me, hindi tayo level. Right? Kasi you can easily dismiss. Si Dennis left and right posted, left and right pa interview, You can dismiss him as kuku, diba? Nasisiraan na ng ulo. And if you're Marjorie, you will tell you ang mga Lorenzos, tama ba yung last name? Yung balae niya, yung mga balae niya. Pwede niyan sabihin, kaya nga kami lumayo sa kanya. Pagpasensyahan niyo na po. Diba? Pero ngayon, nanay at tatay mo nga mismo ang nagkakalat sa vlog ni Ogie Diaz. Imagine how embarrassed Claudia must be sa parents nung napangasawa niya. Diba? Basti, yung lalaki, yung napangasawa ni Claudia. Sabihin ng mga magulang ni Basti, ano ba yan? Yung mga bisita natin, well-vetted, pinili talaga natin, di ba? Members of the prestigious business community. Mga matitinong pamilya yung inimbita natin. Tapos yung side ng misis mo, anak, meron pa palang gate crasher. At alam ng buong bayan na yung side nyo may gate crasher dahil galing mismo sa bibig ni Marjorie. Hindi naman natin alam na gate crasher yung kapatid ni Dennis Padilla eh. Pero kinalat mo. Kinalat ni Marjorie. Kaya nga, don't wash your dirty linens in public. No? Kasi pamilya at sarili mo rin lang ang hinihiya at sinisira mo. As far as the kids are concerned, yung mga magkakapatid, Julia, Leon, Claudia, madami sila, di ba? Believe ako sa kanila. Tahimik lang sila, di ba? Walang mga pasabog na interview sa mga chismis reporters, di ba? At yung nagpapa-interview sila parang hanggang Karen Davila level lang sila. Nothing lower than that. No? Hindi sila umaabot sa imbornal level ni na Christy Fermin at Ogie Diaz. So, saludo ako sa mga bata. Keep it up. Wala kayong mapapala kung magpapaliwanag kayo sa mga chismoso. Artista man kayo o hindi. That's the rule. Wala kayong mapapala. You don't need to explain anything to them sa mga chismoso. You don't need their understanding. Hayaan mo silang magkwentuhan doon sa loob ng imbornal. Huwag na huwag kang bababa at papasok doon. Ngayon naman, kay Mr. Dennis Padilla, anong dapat niyang gawin after this? Ito ang advice ko. Hindi lang para sa kanya, kundi para sa lahat. Sa akin, sa inyo. Ika nga ni Chadeli, sa'yo, at higit sa lahat, sa'yo. Si Chadeli. Huwag ninyo, ito na yung advice. Drum roll, please. Huwag ninyo ipagpilitan ang sarili ninyo sa taong ayaw sa inyo. Again, I will repeat. Huwag ninyo ipagpilitan ang sarili ninyo sa mga taong ayaw sa inyo. Isa nililigawan ninyo, ayaw kayo, huwag nyo pagpilitan ang sarili nyo. Sa kasama nyo sa trabaho, sa simbahan, mga kapatid ninyo, tito nyo, barkada nyo, school, company, club na ayaw kayo, organization na hindi kayo tinatanggap, kahit pa anak o magulang ninyo. Kung ayaw ninyo, huwag nyo. Huwag ipagpipilitan ang sarili. Have some respect for yourself. You cannot respect others if you cannot respect yourself. Kita mo? Dahil wala kang respeto sa sarili mo, nasira yung pangalan ng mga anak mo, nila Claudia, nasira pangalan ng nanay nila, nasira ang pangalan mo, no? Yung buong pamilya mo nasira, no? Pati yung kapatid mo nasira din yung pangalan eh. So talo kayong lahat. Because you don't respect yourself. Sino ang mga nanalo? Di yung mga chismoso tulad nila Ogie and Christy at mga followers nilang mga chismoso din kasi may entertainment sila.
Tapos, di ba, ang wish daw ni Ogie Diaz magkaayos. Gusto ko magkaayos yung dalawa, si Marjorie at Dennis. Di ba? Hindi magkakaayos ang dalawa kung binibigyan mo sila ng platform na magsiraan, no? At mag-away. Hindi magkakaayos yan kung ikaw mismo ang source ng chismis. Hindi magkakaayos ang dalawang tao kung meron kang ring, no? At tatawagin mo sila, Marjorie, Dennis, akyat kayo dito. Susuotan mo ng gloves at sasabihin sa kanila na, sige nga, magsuntukan kayo. Kung ayaw sa'yo, wag. Yes, exert effort to gain people's trust and respect. Kung gusto mo sila, do that. Pero kung ayaw talaga, after yung mga efforts mo, wag. Walk away, no? Have some dignity. Kahit pa, mga anak mo yan. Walk away. Easier said than done. I know that. I learned that from experience. Hindi madali. To walk away. Dahil ako mismo nung high school may nililigawan ako. Nagsimula nung second year hanggang fourth year nililigawan ko Maganda naman kasi talaga. As in, ilang beses akong binaste. Second year, third year, fourth year. I kept coming back. And it took me a long time to realize this. Kailangan kong tumanda at kailangan kong maraming taong makilala, makasama at makahiwalay bago ko natutunan ang lesson natin today. Huwag mong pagpilitan ang sarili mo sa taong ayaw sa'yo. Sasabihin ninyo, mahirap, attorney. Anak mo yan, di ba? Hindi mo pwedeng pabayaan. You listen to me. When your child is already of age and of right mind, may tama ng pag-iisip, at sinabi niya sa'yo, Daddy, let go, then you have to let her go. Love is not always about staying. It is also about walking away, letting go. It's not always about keeping. No? Sometimes it's about letting go. At kung suki natin kayo dito, ano yung very beautiful quote na diniscuss natin, no, doon sa pelikulang The Children's Train. Maestro, sometimes those who let you go love you more than those who keep you. Let that sink in. Tayong mga magulang, we exist, no, for our children, for their happiness. Yun lang ang pangarap ng magulang. For their kids to be okay, for them to be happy. Diba? Maraming mga magulang hindi mamatay-matay kasi hindi pa okay yung anak Pero nung nakita na niyang okay na, meron ng taong nagmamahal sa kanya, mag-aalaga sa kanya, diba? Kinabukasan. So, if our kids would one day say to you, Daddy, I'll be happier if you will stay away from me, then go. Leave. Let them. Walk away. But don't close your doors. Huwag mo pagsarahan ng pinto. If they come back to you, no, let them in. That is love. My kids, they don't know this. Napakaraming pagkakataon sa buhay nila. I'll drop them off to school or they will madami activities. Some they will ride their bike or they will go with their friends sa mall. Akala nila umalis na ako. O kaya hindi na ako nakatingin. I'm not paying attention anymore. But I would often hide, no, sa gilid, sa likod ng puno, sa likod ng pader. No. Keep my distance and I would watch them, making sure they are okay. Hindi nila alam. And when I have the time, lalo ng mga elementary pa sila, I would sometimes visit their school. I'll drop by. Kapag recess, pag recess dito sa sa US, nag-playtime yan Iba yung lunchtime sa recess. I'll keep myself invisible. No? Magtatago ako. Hindi ako bababa ng kotse from a distance and would watch them play sa school playground. Making sure they are okay, they are happy, they have friends.
Ganun ang trabaho ng parents in the background. When you do that, magiging panatag ang loob mo, and you will always find comfort in the thought that you did your best to raise your kids. Okay? And you will find joy knowing that they grew up to become fine human beings, successful and happy. Yun lang eh. Keep distance, disappear in their life, diba? But remind them, before you leave, ha? Ito ang importante, sabihin ninyo, they should know. If you need me, anak, for whatever reason, isang tawag lang si daddy, ha? Ako, my eldest is already 19 years old. She studies at Baylor University. We don't see her often except kapag may mga school breaks at umuuwi sa amin. Other than our constant reminder sa kanya na to study hard because it's for her, para sa future naman yun, hindi naman sa amin. We let her be. But she knows she can talk to me anytime kung may problema. Minsan mag-open up yan. Mr. Efectivo, Mr. Efectivo, nakampi natin sa Senado, Philip Salvador, ating senador, Mr. Efectivo yan.